Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, ano po ang nagagawa ng mga taong ito na binibigyang katwiran o pinangangatwiranan ang pagsamba nila sa mga imahen, bagaman kilala nila ang Diyos? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa talatang 21, binasa po namin kanina, kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid. Niwawalang kabuluhan po ng mga defensor katoliko ang Panginoong Diyos sa ginagawa nilang pagmamatwid tungkol sa pagsamba nila sa mga imahen o Diyos-Diyosan. Ayon po kay Apostol Pablo, dahil dyan ay nahayag ang puot ng Diyos. Kailan po mahahayag ang puot ng ating Panginoong Diyos? Dahil po sa kasamaang ginawa ng tao, gaya po ng ginagawa ng mga sumasamba sa mga imahen o sa rebulto. Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakatala dito po sa Sefanias, sa 1:14 at sa talatang 18. Ganito po ang nakasulat. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mga kaibigan, lubusan pong mahahayag ang puot ng Panginoong Diyos sa araw na susupukin ng Diyos ng apoy ang daigdig na ito. At yan nga po, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ay sa araw po ng paghuhukom. Hindi lamang po ang apoy na panlipol sa araw ng paghuhukom ang kahahantungan ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, kundi ang dagat-dagatang apoy. Ganito po ang mababasa nating nakasulat sa Apokalipsis sa 21:8. Ganito po ang banggit sa atin ng Biblia. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, mga kababayan po namin, tapos na po ang pasya ng Panginoong Diyos para sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang kanilaan niyang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga mahal po naming mga kababayan, na nasa loob pa ng Iglesia Katolika Romana, meron pa pong pagkakataong magbago. Ito po ang dahilan kaya kahit alam namin na maaari pong masaktan ang inyong kalooban sa ganitong pagbubunyag ng mga maling aral ng Iglesia Katolika Romana, ayaw po naming mapahamak kayo. Nais po naming maipaunawa sa inyo ang pasya ng Panginoong Diyos para sa mga nahulog sa pagsamba sa mga imahen, upang magkaroon po kayo ng pagkakataong lisanin ang maling relihiyon na magbubulid sa tao sa dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, naway madama po ninyo ang aming pagmamahal sa kapakanan ng inyong kaligtasan. At umasa po kayo na hindi po titigil ang palatuntunang ito sa pagbubunyag ng mga kamalian ng mga hindi tunay na relihiyon upang matupad ang nais ng Diyos para sa mga taong kanyang nilalang. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, hanggang sa muli, salamat po ng marami sa ginawa po ninyong pagsubaybay at panonood.